Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. 131 personnel sa Campo Crame nakaantabay at nakahanda para sa agarang pagtugon sa pananalansa ni Bagyong Opong. Malawakang evacuation at rescue operations isinagawa ng Police Regional Office 5. Buong hanay ng National Capital Region Police Office naka-full alert status para sa banta ng pananalansa ng Bagyong Opong. At narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Ang balita mula kay Patrolman Edwin Baris mula sa Campo Crame. Maulang araw mga ka-PNN, nandito tayo ngayon sa Bulwagang Lapu-Lapu kung saan tuloy-tuloy ang mga tauhan ng Philippine National Police sa pagre-repack ng mga food packs na gagamitin para sa mga naapektuhan ng Bagyong Opong. Umaga pa lang ay nagkaroon na ng repacking ng food packs sa mga tauhan ng Police Community Affairs and Development Group sa Bulwagang Lapu-Lapu sa Campo Crame, Quezon City ngayong araw. Ito ay pinangasiwaan ni Police Colonel Joel T. Ada, ang Chief of Staff ng PCG, sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Marvin Joe Saro, ang Direktor ng Police Community Affairs and Development Group. Gagamitin ng mga food packs sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Opong. Ang food packs ay naglalaman ng bigas, delata, noodles, kape at mga gatas. Dahil sa sunod-sunod na mga bagyo ang nanalasa sa Pilipinas, nitong nakaraang linggo, nakahanda at full alert ang PNP para sa serbisyong publiko at mamigay ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyo. Ito ay bilang paghahanda sa bagyong severe tropical Opong. At ito naman ay regular na ginagawa pag may mga kalamidad na darating, kung sakali na mga ilangan, ay nakahanda na yung mga food packs para ipamigay natin initial na ayuda sa mga nangangailangan pagka may calamity. Patuloy ang pambansang pulisya ng Pilipinas sa pamumuno ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa pagbibigay ng tulong lalong-lalo na sa mga naapektuhan ng bagyo at matiyak ang seguridad at kapakanan ng komunidad.
Mula dito sa Bulwagang Lapu-Lapu, Krame, Quezon City, akong inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Nasa 231 personnel sa Campo Crame nakaantabay para sa agarang pagtugon sa pananalansa ni Bagyong Opong. Nakatutok pa rin dyan si Patrolman Edwin Baris. Bilang bahagi ng pagpapatibay sa kahandaan at pagtutok sa kaligtasan ng publiko ng Philippine National Police, sa pamumuno ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., nasa mahigit 231 reactionary standby support force ng National Headquarters personnel ang nakahandang i-deploy para sa agarang pagtugon sa anumang uri ng sakuna o emergency para sa Bagyong Opong. Tiniyak din na kompleto ang mga blue box ng bawat opisina na naglalaman ng raincoat, hard hat, medical kits at iba pa bilang tugon sa itinakdang pamantayan. Sa isinagawang koordinasyon, ang Directorate for Operation ay naglatag ng malinaw na guidelines upang higit pang maihanda ang mga tauhan at unit sa pagtugon sakaling magkaroon ng deployment. Nagpahayag din ng suporta ang Directorate for Police Community Relation upang higit pang mapalakas ang kabuuang operasyon. Pinangunahan ni Police Brigadier General Adolfo T. Rapanan, RSSF Commander 3rd Quarter, sa kahalagahan ng maagap na pagtugon at koordinasyon ng lahat ng unit. Samantala, binigyang linaw ni Police Colonel Dexter B. Olaging mula sa operations ang mahalagang hakbang na isasagawa upang masiguro ang organisado at epektibong operasyon sa panahon ng sakuna. Patuloy ang PNP sa pagpapatupad ng mga hakbang at direktiba upang tiyakin ang kahandaan at agarang pagtugon na siyang mahalagang sandigan ng publiko sa harap ng anumang uri ng kalamidad. Salamat na! Para sa paghahanda sa Bagyong Opong, nagsagawa ng shoreline at river monitoring ang mga tauhan ng Baloan Police upang maiwasan ang hindi inaasahang pangyayari sa panahon ng kalamidad. Police Master Sergeant Robert Basan Abella sa report. Bilang bahagi ng preemptive measures at pagtitiyak ng kaligtasan ng mga residente, nagsagawa ng shoreline at river monitoring ang mga tauhan ng Baloan Police Station noong Setyembre 25, 2025 sa mga barangay ng Almedia, Sablot, Nalasin at Antonino sa bayan ng Balawan. Pinangunahan ang nasabing aktibidad ng hepe ng pulisya na si Police Major Jane Michael M. Algo upang masuri ang kondisyon ng dalampasigan at ilog na posibleng maapektuhan ng paparating na Bagyong Opong. Layunin ng naturang hakbang na matukoy ang mga lugar na may mataas na banta ng pagbaha at storm surge upang agad na makapaghanda at makapagbigay ng kaukulang abiso sa mga residente. Ayon sa PADASA, ang Bagyong Opong ay kasalukuyang nasa estado bilang severe tropical storm at unti-unti nang humihina habang gumagalaw sa ibabaw ng Masbate. Gayunpaman, ang southwest monsoon o habagat ay inaasahang magpapalakas sa pag-ulan sa hilagang bahagi ng Luzon, kabilang ang rehiyon ng Ilocos at bahagi ng La Union. Mahalaga ang maagap na pagtugon at pagsusuri ng mga kritikal na lugar upang mapigilan ang posibleng panganib at masiguro ang kaligtasan ng komunidad. Sa pamamagitan ng maagap na monitoring at koordinasyon, ipinakita ng Balawan Police Station ang kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan ng mga mamamayan, isang hakbang tungo sa mas matatag at handang bagong Pilipinas. Mula dito sa Ilocos Region, ako po ang inyong PNN Correspondent, Police Master Sergeant Robert Abella Jr., alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Abella. Nakiisa ang daang-daang guro sa isinagawang Project ABKDO o Awareness of Bombs That Kill Lives and Destroy Property sa Benito Soliven, Isabela. Ang magandang balitang ito ay hatid ni Patrolwoman Lainey Lorenzo. Matagumpay na isinagawa ang isang mahalagang talakayan kaugnay ng Project Abacada o Awareness of Bombs That Kill Lives and Destroy Properties sa Benito Soliven Community Center, Barangay District 2, Benito Soliven, Isabela nito lamang ika-25 ng Setyembre taong kasalukuyan. Pinangunahan ng Isabela Provincial EOD and K9 Unit, katuwang ang mga opisyal at kinatawan mula sa lokal na pamahalaan ang nasabing aktibidad. Dinaluhan ito ng mahigit 800 school heads mula sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Isabela. Layunin ng pagtitipon na sanayin
at bigyang kaalaman ang mga guro ukol sa mga panganib ng improvised explosive devices at iba pang uri ng mga pampasabog. Tinalakay din sa programa ang tamang paraan ng pagresponde sa mga bomb threats, kahalagahan ng maagap na ulat at ang papel ng eskwelahan sa pagpapanatili ng seguridad. Binigyan din ang tamang koordinasyon sa pagitan ng mga institusyon upang maiwasan ang anumang banta sa buhay at ari-arian. Sa pamamagitan ng proyektong ito, layunin ng kapulisan na mapalakas ang kamalayan at kahandaan ng bawat mamamayan, lalo na ang mga nasa sektor ng edukasyon. Isa itong hakbang sa ilalim ng bagong Pilipinas tungo sa mas ligtas na komunidad, alinsunod sa layunin ng pambansang pulisya na tiyaking ligtas ang bawat mamamayan. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lainey Lorenzo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lorenzo. Sa paghahanda ng pananalansa ng Bagyong Opong, nagsagawa ng synchronized inspection ng disaster equipment ang Police Regional Office 3. Ang balitang ito ay hatid ni Patrolwoman Janice Bulahaw. Dalawang suspect ang naaresto sa ikinasang bypass operation ng mga operatiba ng Limay Municipal Police Station sa Barangay Duale, Limay, Bataan. Ang operasyon ay pinangunahan ni Police Major Jimmy Albert A. Desin, Chief of Police ng Limay MPS. Nasamsam sa operasyon ang isang medium-size at isang large-size plastic sachet nang hinihinalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 20.3 gramo at may halagang tinatayang 136,204 pesos. Isang caliber 22 pistol na walang serial number at kargado ng 4 na bala. Isang black Samsung cellular phone at bypass money na nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Dinala na sa Limay MPS ang mga suspect at mga nakumpiskang ebidensya para sa wastong dokumentasyon at tamang disposisyon, alinsunod sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang matagumpay na operasyon na ito ay naisakatuparan sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Marites A. Salvadora, Provincial Director ng Bataan PPO at Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Peñones Jr., Regional Director ng PRO3, bilang patunay sa patuloy na pagsisikap ng PNP laban sa ilegal na droga at mga loose firearm para sa mas ligtas at mapayapang komunidad. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Janice Bulahaw, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bulahaw. Pag-asa at saya ang dala ng mga tauhan ng First Mountain Province Provincial Mobile Force Company sa isinagawang pamamahagi ng school supplies sa mga mag-aaral ng bayan ng Sagada. Ang magandang balita mula kay Patrolwoman Ronalyn Layaw. Sa patuloy na pakikiisa ng kapulisan sa mga makabuluhang proyekto para sa kabataan, nakiisa ang mga tauhan ng First Mountain Province Provincial Mobile Force Company, 4th Maneuver Platoon, kasama ang Sagada Municipal Police Station, lokal na pamahalaan ng Sagada, mga guro at ang Rotary Club sa pamamahagi ng school supplies sa mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralang elementarya sa bayan ng Sagada noong Setyembre 25, 2025. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng programang Seeds of Hope, Sagada Outreach Program ng Rotary Club Makati Poblasyon sa pamumuno ni Colonel Jonathan G. Calixto, presidente ng nasabing club. Layunin ng programa na maghatid ng tulong at pag-asa sa mga mag-aaral sa mga liblib na lugar sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kagamitang pampaaralan. Pinangunahan ni Police Corporal Ramson Tapcao ang grupo ng PNP na tumulong sa pagbubuhat, paghahatid at pagbibigay ng seguridad sa aktibidad upang masiguro ang maayos at ligtas na pamamahagi ng mga gamit. Ayon sa mga guro at lokal na opisyal, ang ganitong mga inisyatibo ay napakalaking tulong sa mga magulang at estudyante, lalo na sa mga pamilyang kapos sa kagamitan para sa pag-aaral. Ang matagumpay na aktibidad ay patunay ng matatag na ugnayan sa pagitan ng kapulisan, pamahalaan, pribadong sektor at komunidad sa layuning maitaguyod ang edukasyon at kinabukasan ng kabataan. Mula dito sa Baguio City, ako po inyong PNN correspondent, Patrolwoman Layaw, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Maraming salamat, Patrolwoman Layaw. Buong hanay ng National Capital Region Police Office ang naka-full alert status para sa banta ng bagyong Nando at Opong. Alamin ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Ivy Corporal. Nakahanda na ang buong hanay ng kapulisan sa NCRPO sa inaasahang pananalasa ng Super Typhoon Nando at Tropical Storm Opong. Ipinag-utos ni Police Major General Anthony A. Aberin, Regional Director ng NCRPO, ang pagpapatupad ng full alert status upang matiyak ang kaligtasan ng mamamayan sa Metro Manila. Kabilang sa inilatag ng mga hakbang ang pagmumobilisa sa Disaster Response Unit at Search and Rescue Team sa iba't ibang lungsod sa Kalakhang, Maynila. Paghahanda ng mobility asset tulad ng patrol vehicles, truck, rubber boats at iba pang gamit para sa mabilisang paglilikas kung kinakailangan. Ayon kay Police Major General Aberin, nakahanda ang NCRPO hindi lamang sa pagbibigay ng seguridad kundi pati na rin sa mabilis na pagtugon para iligtas ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa niya, patuloy na binabantayan ang lagay ng panahon at nakahanda ang mga kapulisan sa 24/7 monitoring upang maagapan ang anumang panganib. Pinayuhan din ng NCRPO ang publiko na manatiling alerto, makinig sa opisyal na abiso ng gobyerno at agad makipag-ugnayan sa mga otoridad kung kinakailangan ng tulong. Sa pagtutulungan ng kapulisan, lokal na pamahalaan at komunidad, layunin ng NCRPO na masiguro ang kaligtasan at katatagan ng bawat pamilya sa gitna ng hagupit ng kalikasan. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Corporal. Dumako naman tayo sa mga balita mula sa bahagi ng Visayas. Closing ceremony ng Police Community Affairs and Development Course matagumpay na nagtapos sa Capiz Police Provincial Office. Ang buong detalye hatid ni Patrolwoman Charmaine Balunsat. Matagumpay na naisagawa ang closing ceremony ng Police Community Affairs and Development Course sa Capiz Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Albert D. Tapulaw, Provincial Director. Nito lamang 23 ng Setyembre taong kasalukuyan na ginanap sa Camp Chuderico, Apil, Barangay Lanot, Rojas City, Capiz. Dumalo at nagbigay suporta sa nasabing seremonya sina Police Colonel Victorino Romanillos Jr., Chief ng Regional Community Affairs and Development Division, Police Colonel Dante S. Taico, Assistant Chief ng Regional Learning and Doctrine Development Division, Police Colonel Rogelio L. Tumagtang Jr., DPDA ng Capiz Police Provincial Office at Mayor Celeste Escolin ng Bayan ng President Rojas na siyang naging guest speaker sa nasabing pagtatapos. 50 kapulisan ang nagtapos sa nasabing pagsasanay na taglay ang bagong kaalaman at kasanayan upang mas maging handa silang harapin ang hamon ng pagpapalakas ng tiwala at pakikipag-ugnayan sa mga komunidad. Layunin ng pagsasanay na ito na sanayin ang mga kapulisan sa epektibong pakikipag-ugnayan, pagbuo ng mga programang pangkomunidad at pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng kapulisan at mamamayan. Patuloy at masigit pang paiigtingin ng kapulisan ang kanilang mga programa at inisyatiba upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at pagkakaisa sa komunidad. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Charmaine Balunsat, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balunsat. Pag-aabot ng agarang tulong sa mga naapektuhan ng Bagyong Opong, isinagawa ng Daan Batayan PNP sa Cebu. Narito ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Judith Nicanor. Pinangunahan ng kapulisan ng Daan Bantayan, katuwang ang lokal na pamahalaan, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at iba pang ahensya, ang masusing pagsubaybay sa sitwasyon at pagpapaabot ng kinakailangang tulong sa mga apektadong residente.
Patuloy ang mga otoridad at iba pang frontliners sa pagbibigay ng serbisyo upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng komunidad. Kasalukuyang isinailalim na ngayon ang daan bantayan sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan at malakas na hangin sa lungsod. Bilang tugon, ilang pamilya ang ligtas na inilikas at kasalukuyang nananatili sa mga itinalagang evacuation center. Bilang bahagi ng paghahanda ay sinagawa ng mga kapulisan, Philippine Coast Guard at DDRRMO ang isang emergency meeting kahapon kasama ang mga opisyal ng barangay at mga pinuno ng komunidad upang talakayin ang mga hakbang sa paghahanda, koordinasyon sa pagtugon at mga agarang aksyon na kailangan upang mapangalagaan ng mga residente laban sa mga panganib ng malakas na hangin, malakas na ulan at posibleng pagbaha. Sa kabila ng patuloy na bagyo, hinihimok ng mga tauhan ng Daan Bantayan Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Magbanwa, Officer in Charge, ang mga residente na manatiling alerto, iwasan ang mga lugar sa baybayin at mga lugar na madaling bahain at sundin ang lahat ng mga payo at tagubilin mula sa mga otoridad. Magandang araw sa lahat. Ang Daan Bantayan ay nasa ilalim na ngayon ng Tropical Cyclone Wind No. 2 dahil sa malakas na ulan at hangin. Ilang pamilya ang ligtas ng nailikas at kasalukuyang nasa evacuation centers. Ang LGU, MDRRO at PNP at iba pang ahensya ay patuloy na nagbabantay at nagbibigay ng tulong. Sa kabila ng bagyo, ang ating kapulisan at frontliners ay nanatiling naglilikod upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Pag-alalan mo sa lahat, manatiling nasa loob ng inyong tahanan o evacuation center. Panatiling nakacharge ang cellphone at flashlight. Ihanda ang emergency kit at siguraduhin ligtas ang itong pamilya. Iwasak ang baybayin at mga lugar na binabaha at lagi sumunod sa abiso ng mga otoridad. Sama-sama natin pangalagaan ang ating kaligtasan. Maraming salamat. Magtulungan tayo para malampasan ang hamon na ito at mapanatiling ligtas ang ating komunidad. Mula dito sa Central Visayas, ako yung Police News Network Correspondent Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Walang kawala ang isang street-level individual matapos ikasa ang buy-bust operation ng Tacloban City PNP. Ang buong detalye ay hatid ni Patrolwoman Maria Elena Singian. Ng mga autoridad ang isang street-level individual sa ikinasang buy-bust operation sa Barangay 37 Reclamation Area, Tacloban City. Bandang alas 6:39 ng gabi ng ikasang operasyon ng mga tauhan ng Tacloban City Police Station 2 Station Drug Enforcement Unit sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency 8. Nakumpiska sa sospek ang 7 pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 8 gramo na nagkakahalaga ng 54,400 pesos, isang genuine 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at isang coin purse. Mahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng RA 9165, a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay bunga ng pagpapaigting ng Tacloban City PNP katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno sa kampanya laban sa legal na droga upang matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa nasasakupan. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Singian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Singian. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Sa patuloy na programa ng pamahalaan, 10 taga-suporta ng Abu Sayyaf Group ang nagbalik loob sa pamahalaan sa Regional Mobile Force Battalion 9, mga matataas na kalibre ng baril isinuko. Patrolwoman AJ Cortez sa report. Isang mababang hakbang para sa kapayapaan at seguridad sa Sulu ang naitala noong ika-23 ng Setyembre taong kasalukuyan matapos kusang nagbalik loob sa pamahalaan ang 10 taga-suporta ng Abu Sayyaf Group sa headquarters ng Regional Mobile Force Battalion 9
Camp Colonel Romeo A. Abendan Mercedes, Zamboanga City. Pinangunahan ng RMFB 9 at Sulu Police Provincial Office ang pagsuko na naging bunga ng tuloy-tuloy na operasyon sa intelihensya, pakikipag-ugnayan sa komunidad at maingat na negosasyon ng mga otoridad. Ang mga sumuko, pawang mga lalaki na may edad 28 hanggang 69 at nagmula sa Maimbong, Tapul, Indanan at Hulo ay tuluyang kumalas sa ASG at isinuko ang 32 pirasong iba't ibang armas, bala at magasin. Kabilang sa mga isinuko ay mga high-powered rifles, grenade launchers, at iba pang improvised weapons tulad ng M14, M16A1, M1 Garand rifles, homemade submachine guns, Thompson firearms, M79, at M203 grenade launchers, AK-47, FN FAL G1, at iba pang modified firearms. Sa turnover ceremony, personal na sinaksihan ni Police Brigadier General Eleazar P. Mata, Regional Director ng Pro-9, ang inspeksyon ng mga armas at nakipagpulong sa mga sumuko. Pinuri niya ang kanilang desisyon na talikuran ang terorismo at nagkaloob din ng tulong pinansyal bilang bahagi ng programa ng gobyerno para sa rehabilitasyon at reintegrasyon. Ang mga sumuko ay nanumpa ng katapatan sa pamahalaan at sumailalim sa panayam at dokumentasyon ng Intelligence and Investigation Section ng RMFB 9. Ang mga armas ay naitala at itinurn over sa Logistics Section ng RMFB 9 para sa wastong pag-iingat. Ayon kay Police Brigadier General Mata, ang kaganapang ito ay malinaw na patunay ng bisa ng pinagsanib na pagpapatupad ng batas, intelihensya at community-based peace initiatives sa rehiyon. Nanindigan ang Police Regional Office 9 na patuloy nitong isusulong ang seguridad at kapakanan ng mamamayan. Sa pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya, tiniyak ng PNP ang suporta para sa pagbabalik loob ng mga dating kasapi o taga-suporta ng armadong grupo. Mula dito sa tanggapan ng kapulisan sa Rehiyon Siam, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman A.G. Cortez, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cortez. Sa kulungan ng bagsak ngayon ang isang lalaki matapos mahuli sa isinagawang buy-bust operation ng Valencia City PNP. Narito ang report ni Patrolwoman Ria May Sanchez. Sum ang higit 69,000 halaga ng shabu sa isinagawang buy-bust operation ng Valencia City Police Station, katuwang RPDU 10, PDEA 10, Bukidnon 2nd PMFC at Bukidnon Provincial Intelligence Unit sa Barangay Lumbo, Valencia City, Bukidnon. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Brian M. Panganiban, hepe ng Valencia City Police Station, ang suspect na si alias Aki, lalaki, 46 anyos, walang trabaho, residente ng Barangay Pagsabangan, Tagum City at isang DI listed. Nakumpiska mula sa suspect ang tinatayang 12 grams ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 69,000 pesos at iba pang mga paraphernalia. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002. Mula dito sa Camp Capistrano, Busa, Cagayan de Oro City, ako ay inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Riami P. Sanchez, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sanchez. Sa patuloy na operasyon ng pambansang pulisya kontra iligal na droga, arestado ang isang high-value individual sa isinagawang buy-bust operation sa Davao City. Patrolwoman Daphne Pasaol, ibalita mo. Ang isang drug personality matapos ang matagumpay na buy-bust operation na pinagsanib na pwersa ng pulisya sa Purok 7 Rosemary Street, Barangay Tomas, Monteverde, Davao City noong Setyembre 24 taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Pipoy, 34 anyos, residente ng nasabing lugar at tinaguriang top 3 sa listahan ng high-value individual sa lungsod. Ang operasyon ay pinangunahan ng mga operatiba ng City Drug Enforcement Unit, katuwang ang Regional Police Drug Enforcement Unit 11, City Intelligence Unit at sa pagkikipag-koordinasyon ng Santa Ana Police Station at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Sa isinagawang operasyon, nakumpiska mula sa suspect ang hinihinalang shabu na may kabuang bigat na 10 grams at tinatayang nagkakahalaga ng 60,000 pesos. Ang suspect ay nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Tuloy-tuloy naman ang pagsusumikap ng Police Regional Office 11 sa kanilang pinalakas na kampanya kontra ilegal na droga bilang bahagi ng kanilang pangakong panatilihin ang kaayusan at seguridad ng mamamayan. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Daphne Pasaon, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Pasaon. Sa patuloy na pagpapanatili ng kapayapaan, ang South Cotabato Provincial Office ay nagsagawa ng pagpupulong para sa mga residente ng Polomolok, South Cotabato. Ang magandang balitang yan hatid ni Patrolwoman Vina Morales. Sinagawang Grand Pulong-Pulong sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program or ECLIP ng South Cotabato Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Samuel T. Kadungon, Provincial Director, katuwang ang Provincial Social Welfare and Development Office sa Barangay Magsaysay, Polomolok, South Cotabato, dito lamang ika-24 ng Setyembre taong kasalukuyan. Pinangunahan ng Polomolok NPS ang pagbibigay ng mga lectures, kasama ang iba pang mga stakeholders na katuwang sa pagsulong ng kapayapaan, reintegrasyon at pag-unlad ng komunidad. Tinalakay sa naturang pulong-pulong ang mga benepisyo ng ECLIP, mga serbisyong panlipunan, kapayapaan at seguridad, at ang malalim na ugnayan ng gobyerno at komunidad. Layunin ng programang ito na magbigay ng psikolohikal, panlipunan at pang-ekonomiyang suporta sa mga pamayanang minsang naapektuhan ng sigalot at karahasan. Ito rin ang magbubukas ng daan para sa kapayapaan, pagkakasundo at pangmatagalang kaunlaran sa pamamagitan ng pinag-isang pagsisikap ng mga ahensya ng pamalaan at ng komunidad. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Vina Morales, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Morales. Sa bisa ng search warrant, arestadong isang lalaki matapos mahulian ng baril at droga. Ito ay sinagawa ng 2nd Agusan del Norte Provincial Mobile Force Company. Ang kabuuan ng balita mula kay Patrolwoman Karen Malinlin. Naaresto ng pinagsanib na operasyon ng 2nd Agusan del Norte Provincial Mobile Force Company at Cabadbaran City Police Station ang isang lalaki sa bisa ng search warrant sa Barangay Cabinet, Cabadbaran City nito lamang Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect bilang si alias Ronald, 43 taong gulang at residente ng naturang lugar. Sa operasyon, nasamsam mula sa kanya ang isang caliber 45 pistol na may deface serial number, 4 na bala, isang magasin at hininalang shabu. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Cabadbaran City Police Station ang suspect na maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ayon kay Police Colonel April Mark Siyang, Provincial Director ng Agusan del Norte PPO, patuloy ang kanilang pagsusumikap na magpatupad ng batas at tiyakin ang kaligtasan ng bawat mamamayan sa Agusan del Norte. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang iyong PNN Correspondent, Patrolwoman Renz Malilin, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Malinlin. Para masiguro ang kaligtasan ng mamamayan, nagkaroon ng send-off ceremony ng CDMO contingents sa Maguindanao del Norte. Ang report mula kay Patrolwoman Veronica Lagi. Sa patuloy na pakikiisa ng kapulisan sa mga makabuluhang proyekto para sa kabataan, nakiisa ang mga tauhan ng 1st Mountain Province Provincial Mobile Force Company, 4th Maneuver Platoon, kasama ang Sagada Municipal Police Station, lokal na pamahalaan ng Sagada, mga guro at ang Rotary Club sa pamamahagi ng school supplies sa mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralang elementarya sa bayan ng Sagada noong Setyembre 25, 2025. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng programang Seeds of Hope, Sagada Outreach Program ng Rotary Club Makati Poblasyon sa pamumuno ni Colonel Jonathan G. Calixto, presidente ng nasabing club. Layunin ng programa na maghatid ng tulong at pag-asa sa mga mag-aaral sa mga liblib na lugar sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kagamitang pampaaralan. Pinangunahan ni Police Corporal Ramson Tapcao ang grupo ng PNP na tumulong sa pagbubukas.
Upang mas masiguro ang seguridad sa nalalapit na BARM parliamentary elections, nagkaroon na ng send-off ceremony ng Civil Disturbance Management Operations Contingents sa iba't ibang probinsya ng Bangsamoro Autonomous Region na ginanap sa Salipada kay Pendaton parang Maguindanao del Norte nito lamang ika-25 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ang naturang seremonya ay pinangunahan ni Police Colonel Jimuel F. Siason, Deputy Regional Director for Operations ng BAR, na kumatawan kay Police Brigadier General Jason C. de Guzman, Regional Director, na dinaluhan ng mga Provincial Directors at mga Chief of Police. Ayon kay Police Colonel Siason, 164 CDMO contingents ang ide-deploy sa Maguindanao del Sur PPO, 56 contingents naman sa Maguindanao del Norte PPO, at 64 sa SGA BARM. Ang mga naturang contingents ay dumaan sa 3-day Civil Disturbance Management Operation Seminar upang magkaroon ng mga kinakailangang kaalaman at kasanayan upang maging epektibong mamahala ng mga anumang kaguluhan, mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at maprotektahan ang karapatang pantao sa panahon ng malalaking pagtitipon at kritikal na sitwasyon, lalo na sa nalalapit na BARM parliamentary elections. Samantala, ang buong hanay ng kapulisan ng PROBAR ay mas lalong paiigtingin ang paghahanda at pagiging alerto upang agarang matugunan ang mga suliranin ng rehiyon at magkaroon ng ligtas at mapayapang Bangsamoro. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Veronica Lagi, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lagi. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. At mga ka-PNN, 90 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.